Okay, so ito, September 2, 2023, Saturday, 1669, 1670, and 1671. Wednesday na ito, Wednesday. Diyos ko. Saturday, di ba parang hilong-hilo, halatang maraming ginagawa at napapagod din. Okay, so, ito, mayroon pa mga pag-asa sa hindi nakapagparitual kahapon, which is first Friday. Humabol kayo this first Tuesday para magkaroon kayo ng protection sa sarili niyo, matanggal yung barang kulam sumpa gayuma sa buhay-buhay ninyo. Okay, so kunin natin ngayon yung baraha. This is for today, 2nd of September. Happy birthday sa may mga birthdays for today. Okay, so first card, Elephant, which is greatness. You have to be grateful that you are still alive. Diba? After first Friday. Malay mo, hindi pa panahon para matigik ka. Baka hindi pa siya bayad sa barang. And then second card, Orca Whale. That is a new adventure in life. Because it is bare months na kasi. And then the third card is nobility. This is being humble, being noble, and you have to be thankful whatever achievements that you have. It might be small or big, then you have to be thankful. Ito naman sa araw na ito, no? Magpasalamat ka na humihinga ka pa, buhay ka pa, no? Maganda pa status ng kalusugan mo in behalf of all the circumstances that you have been through sa buhay natin. Hindi madali mag-recover galing sa pandemya, lalong-lalo na pasukan na sa Lunes. Hindi sapat yung kinikita natin para i-sustain. Yung iba swerte talaga kasi sumusobra yung income nila to sustain all the needs of their families, their children, at meron pa silang mga extended budget for whatever they want to purchase in their life. Pero yung iba kasi, salat sa swerte. Yung iba, hindi sanay na may nagmamahal sa kanila. Yung iba naman takot magmahal dahil baka hindi rin sila mahalin. At, pero yung sinasabi ni universe dito, you have to grab the chance that you will be happy. You have to grab the chance that you deserve to be happy. At, gumawa ka ng maraming paraan. Makipag-adventure ka or you manifest things with your own creativity, with your own ideas, no? Gumawa ka ng pamamaraan. Sino ba yung magpapasaya sa'yo? Sino ba yung kulang sa buhay mo? Ano ba ang dapat mong gawin para makamtan mo na mamahalin ka niya or papatawarin ka niya sa mga kasalanang nagawa mo at makapagsimula kayo ulit ng panibago? Kasi alam mo, minsan, hindi lang kasi maliban sa ritual, kailangan mo rin kasi ng cleansing. Parang pinggan, baso na babasagin. Kapag hindi mo ito nalinis ng maganda, ng maayos, hindi siya ganun kaganda yung bottle mismo, yung glass mismo. So you will realize na parang blurred, na parang hindi clear. It is just like the water na kapag hindi siya purified, pag hindi siya distilled, there's something different from the texture that you have been checking. Kasi iba yung purified, iba yung distilled, and then there is another type, diba? May alkaline pa. Kasi yung alkaline has a lot of oxygen. Kasi yung mga katawan natin lacks of oxygen sometimes na nagiging dahilan ng palpitations natin, lack of energy, and etc. Ganito yung buhay. So, you have to celebrate the accomplishments with humility and bigyan mo ng reward ang sarili mo. Halimbawa, katapusan mo at 31. Yung iba kasi may sahod, 5. So, pag dumating yung sahod mo, bigyan mo ng reward yung sarili mo. No? Bago yung ibang tao. Huwag ka focus na ibibigay mo sa iba, ibibigay mo sa ganito, na ito yung gusto mo, ito lang lahat-lahat. Dahil hindi ganun ang buhay. Kailangan mo talagang maging patas. Kasi di ba, hindi naman po pwede na sila lang. Hindi rin po pwede na ikaw lang. Lalong-lalo na kung pamilyado ka, may anak ka. Tapos, kung ito naman patungkol sa relasyon, kung hindi na kayo masaya, hindi na healthy yung pagsasama ninyo, yung marriage ninyo, wala talagang pinagbago sa loob ng ilang dekada, then magdesisyon kayo na palayain ang bawat isa. Lalong-lalo na kung alam mo na ang isa sa inyo ay dati nang nagkamali. Tapos binagbigyan mo, hindi pa rin nagbago.
ikaw humantong ka na rin sa punto nagkamali ka din, tapos ikaw bumalik sa kanya, siya hindi pa rin nagbago, then ganun na lang. Kasi yung pagbabalat kayo, no? Yung pagpapanggap mo, yung pakikipagplastikan mo, darating ka pa din sa punto na hindi ka talaga uunlad kasi plastic ka. Ganun lang yun, kasimple ang buhay. So kung kapag ikaw naging plastic, wala na talaga. Wala na. Kung ganyan na lang man din, wala din, di ba? So I would rather suggest na magpakatotoo ka sa sarili mo, sa mata ng ibang tao, sa ka-live-in mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, para matanggap nila at para magkaroon ng smooth flow ang buhay. Kasi kung marami kang tinitimkim sa sarili mo, marami kang inililihim, then mahihirapan ka talagang mag-explore. So gawin mo lang yung tama. Kasi hindi naman masamang magpakatotoo. Wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao kasi buhay mo 'yan. Kaligayahan mo 'yan. At ikaw din naman yung magkakaroon ng consequences if ever that there might be some glitches or there might be some errors or problems that you will encounter along the way. Pero ang mahalaga, masaya ka sa kasama mo, na habang ginagawan mo ng solusyon, kumpleto ang pakiramdam mo, masaya ka, natutuwa ka, na parang kahit may problema, masaya ka pa rin. Iba yung pagkasama mo yung taong yun, kesa naman sa isang kasama mo na problemado ka pero hindi ka masaya, pero sa isa problemado ka pero masaya ka. May mga ganun na option. Sana makarelate kayo at sana ma-share nyo yung mga videos ko doon sa mga taong deserve naman yung mapanood nito. Kung kailan naman ito dadaan sa FYP ninyo, tsaka ito deserve na para maging mensahe sa inyo. Kung meron mga tao na ayaw nila sa mga katotohanan, ibig sabihin, naniniwala ka lang sa mga kasinungalingan at ayaw mong harapin ang totoong sitwasyon. Dahil kung kaya mong tanggapin ang totoong sitwasyon, lalong-lalo na kung ikaw yung unang nagkamali, kung ikaw yung unang nagtaksil, ibig sabihin, kailangan mo talagang i-adjust yung sarili mo. Dahil kung hindi mo i-adjust ang sarili mo, magkakaroon ka ng paulit-ulit na problema katulad ng dati. Okay? So, pasensya na kayo at sinatnat yan at saka si Morgan, nag-iingay. Parang gusto makisali sa video ulit. So, maraming salamat ho doon sa nag-donate ng piso caravan ko yesterday. Doon din sa mga tao na nagtiwala at nagparitual. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. At kung gusto niyo hong magpa-book ng full private reading, message lang po kayo. Kung gusto niyo magpa-ritual, message lang din po kayo. Or magpagawa kayo ng mga lucky charms ninyo sa business, sa buhay, sa pag-aaral, sa pagpapanganak, sa kulam, sa barang, sa sumpa, etc. Let me know. Kasi kailangan kong gawin yan customize para sa tao lang na gagawan ng ritual. Kasi hindi ko pwede na terno. So, kaya yung lahat-lahat na napapanood ninyo na merong mga etc. na mga Latin, hindi lahat yan mag-coincide sa inyo. Kasi hindi lahat, yung buhay natin is customized. Hindi siya general. So, this is a general reading. Pwedeng mag-resonate sa iba, pwedeng hindi. Pwedeng tumaas ang kilay ng iba, pwedeng hindi. Pero, ang mahalaga at yung pinakamagandang disenyo sa buhay natin is walang replika. Lahat original. Maliban na lang sa relasyon na nakikipagplastikan ka sa mga kaibigan, sa mga marites, sa mga marisol, etc. So, doon sa may mga in-laws, ito yung pinakamarami kong ritual kahapon. May mga in-laws problems. It might be your mother-in-law, your sister-in-law, and the rest of the family and clan. So, I hope everybody enjoy my reading every day. Kung magkakaroon man ako ng delay sa sagot, it is because of the glitches of the internet, because of the typhoon that happened here in Visayas. Pero eto na, I'm trying my best right now to cope up with everything, and I do hope everybody enjoy their weekend. And good luck dahil magpapasok na naman tayo. Yung iba nagsimula na. And then dito kasi in-extend sa Monday dahil nga sa bagyo. So good luck and enjoy your lunch. This is the lunch time here. It's 11:36. Sa 11:26. That's I am seeing 10 minutes ahead of time. So I just did adjustment. Watch my special episode pa tayo, and I do have September 2nd English episode. Okay? So enjoy your lunch. Diyos, kadami kong mali.
Oh, Diyos ka.